Okay, hello, good day sa'yo, Sagittarius. So, ito yung update sa iyong love life, no? Tignan natin kung sinong nag-iisip sa'yo, anong feeling niya sa'yo, ang actions niya sa'yo, at syempre, kuha tayo ng guidance. No? Titignan muna natin kung sino ang nag-iisip sa'yo ngayon. Sino po ang nag-iisip kay Sagittarius ngayon. Ayan, pengen naman po ng like and subscribe. Support niyo po ang Happy Angel Read. At syempre po, uh, pa-share na rin po ang ating mga video. At yun si ano sa Merong nag-iisip yun na medyo maigo siya, no? Medyo maigo ang taong ito. Runner, parang medyo easy-go-lucky na tao. Pero may sudden changes. Parang sabihin natin, persons na to kagagaling lang sa sa transformations, no? Makakarinig ka, siguro lately nakarinig ka ng news about sa kanya. Or itong persons na to nakarinig ng news about you, no? Na biglang nagbago ang pananaw niya sa'yo. Palm tree. Siguro nakita niya ang news, yung pagiging stable mo, secured mo, yung growth na nakikita niya sa guitarist, pati yung flexibility mo. So that could be also ang persons mo na nag-iisip sa'yo, very stable, secured, at haba ang PC, no? Patient. Pero pero ayaw, hindi siya yung ayaw niya yung masyadong parang sabihin natin deep na relationship pa eh. Kasi parang medyo may takot siya. Medyo may takot. No? Pero ang tao ding ito is I could see na nasurpresa siguro siya nang nabalitaan niya na nag-glow ka. Siguro maybe chinecheck ang social media. Kita natin may relationship is evolving dito. Sabihin natin, kakaroon ng sudden shift ang iyong relationship, connecting sa taong ito, no? Parang sabihin din natin na next phase din ng chapter na parang gusto niya makipag-connect sa'yo, no? Yun, kasi nga, inana uli siya ni Cupido. Have faith, love is coming sa mga single. Have faith dahil darating na yung pinana ni Cupido. So, yung mga single, someone is coming towards you. So, tingnan natin kung anong feelings ng persons na yan sa'yo o sino ang persons na darating sa. Okay, anong feeling ng persons ito kay Sagittarius? Ako, Ten of Swords, talagang may pinagdaanan kayo, no? Parang masakit pa sa kanya. May ano natin, ang persons in Sagittarius, but King of Cups, Death, may transformations, again, butterfly din, transformation, sudden changes, parang nag-tower moment kayo, no? The World, and the Knight of Pentacles. So, makikita mo rito na, so, ang feelings niya sa'yo, ang persons mo, parang may halong parang halo ng card dito, mabigat, pero ang healing na, may healing na kasama. Para siyang galing sa mahirap na phase na sinubukang maging matatag para sa iyo because of ditong Ten of Swords. Kumbaga nararamdaman niya yung sobrang sakit o pagod mula sa inyong nakaraan. Maari rin ito yung past nyo o personal niyang buhay. No? Feeling niya siguro defeated siya o nasa rock to bottom siya.
Pero nakikita niyo 'no, parang nagbago siya 'no, may nag-transform siya. And then, because of sa lightning dito. And the King of Cups naman, halimbawa 'no, magbigay mo sobra siya sigurong nasaktan sa huling pag-aaway ninyo o feeling niya na wala na siyang maibibigay sa'yo dito 'no. Then the King of Cups dito, ito yung kahit pagod siya, sabihin natin dito sa Ten of Swords, kahit pagod siya, mahal ka pa rin niya, pagka pinipilit niyang kontrolin ang emotions niya parang maging mature at kalmado sa harap mo, 'no? Kahit nahihirapan siya, gusto niyang maging pader pa rin na masasandalan mo siya, 'no? Wow naman. Then itong death na nakikita rito, dito physical death 'no, ito yung transformations. Kumbaga ito nga nakita natin na may transformations dito 'no, sa lightning. So, ramdam niya na parang kailangang mamatay ang lumang versions ng relationship ninyo, 'no, para sa new chapter nga, ito new chapter. Ito may next phase kayo. So, sabihin natin na panibagong chapter, kailangan mag-evolve na 'yan para magsimula 'no, magsimula sa bago. Yung mga no longer helping sa relationship kailangan na ring tanggalin o kailangan na i-end 'no. So, kailangan niyong iwan din yung dating dating gawi sa yung dating gawi sa inyong relationship, ayan yung selos siguro, yung pataasan ng pride siguro. Pagka kailangan ninyo na yung dati ninyong gawi para mag-workout ang inyong relationship, kailangan ng bagong pace 'no. So ayan, may sudden upheaval naman kayo dito, talagang makikita mo may pagbabago mangyayari sa relationship niyong dalawa, sa feelings din niya sa'yo 'no. Andito yung the world 'no, para sa kanya, ikaw yung endgame niya pa rin, eh, 'no, kahit sabihin mong ano, medyo takot siya, medyo napagod siya sa Ten of Swords. Pero ikaw yung pinaka-endgame niya, ikaw yung kukumpleto sa mundo niya 'no. May sense of fulfillment may sense of fulfillment siya kapag kasama ka, masayang-masaya ka, ikaw nga ang mundo niya, parang lahat kumpletong-kumpleto buhay niya kapag ikaw kasama niya. 'No, sa huli pa rin, ikaw pa rin ang gusto niyang makasama habang buhay, kahit ganyan na nahihirapan siya medyo sa na i-workout ang inyong relationship 'no. Pero nakikita mo just have faith dito 'no, masu-surprise ka na lang. Kasi talagang ang relationship ninyo parang panibagong chapter once na he reconnect with you 'no. So andito ang Knight of Pentacles, so parang dahan-dahan kasi ang Knight of Pentacles ito yung pinaka-suit na mabagal. Mabagal ang feeling niya pero sigurado, nga may takot pa siya. Sa fear of intimacy o fear mag-deep ang inyong relationship kaya dinadahan-dahanan ka niya. So, mabagal din ang feelings niya pero sigurado at reliable ito 'no. Hindi siya yung padalos-dalos. So, gusto niya itong pundasyon ninyo yung maging matibay. So, parang handa siyang mag-antay din at magtrabaho ng dahan-dahan para sa future niyo 'no. Ayan, so tingnan naman natin ang kanyang next actions sa'yo. Next actions guide, next action, Page of Pentacles, talagang dahan-dahan 'no. But gusto niya ng tangible. Page of Pentacles, makaka-receive ka ng tawag sa kanya or message. Six of Cups, nostalgic energy siya 'no. Knight of Swords, talagang ayan 'no, he's rushing towards you. Next action, Knight of Swords, communications 'no. The Devil, naku, obsessed siya sa'yo. Medyo obsessed ang dating. Wow, ayan na, it's on the air already. This is a very fast card, no, sa ating tarot. Then, na Eight of Wands, it's already on the air. This is card of reconciliations also. Ang action siya, maaaring makipag-reconcile siya sa no? So, ang nakikita nating actions niya rito sa susunod, no? Magulo ang energy, pero may halong pag-aalaga at pagmamadali.
natin obsessions at kasi itong Page of Pentacles, ito yung magpapadala siya ng mga maliliit na manifestations ng interest o sabihin natin maaring simpleng text or small gift o pag-uusap tungkol sa seryosong bagay. Bawa magte-text siya na kumain ka na ba o mag-offer ng tulong sa karir mo, parang ganyan, no? So, kung makikita mo, andito ang Six of Cups. Itong Six of Cups, no? Ito yung gagawin niyang, kung baga gagawin siyang, may gagawin siyang aksyon na may kinalaman sa nostalgia. Maaring sabihin natin bigla na lang siyang magre-reminisce o bumalik ang dati niyang sweetness sa'yo dito. Siguro he's watching all your mga old picture ninyo din, no? Siguro this is also reconciliation card ang Six of Cups na parang really someone is coming back from the past sa'yo. No, kung matagal na kayong walang contact, yan, nagre-reminisce siya, inaalala ka. Kasi parang may nag-trigger sa kanya eh. Baka this is, dahil baka siguro pinana na siya ni Cupido. No? Ayan siguro kung bakit nagbalik tanaw siya. Kaya nagra-rush siya papunta sa'yo. Kung nakikita mo, andito ang Knight of Swords. Oh. So, itong Knight of Swords na to, no? Biglang action ito, no? May mga moments na susugod siya sa'yo o magiging direct siya. No? Minsan blunt, ang dating sa pakikipag-usap sa'yo. So, bigla siyang tatawag ng hindi nagsasabi para lang ayusin ang inyong issue. Ayan, malamang nandiyan na sa pintuan mo, kakatok na lang, no? So, maging handa ka sa energy na to. So, the devil dito, ang actions niya sa devil, medyo this is a warning, no? Pag devil na. This is a warning ito. Maaring maging toxic o masyadong mapang-angkin o possessive ang action niya. May matinding sexual attention siya or parang attachment na hindi laging healthy rin. Parang gusto kanyang i-control o kaya ay laging gusto kanyang kasama kahit nasasakal ka na, something like that, no? But this Eight of Wands, ang napakamabilis na, sabihin natin, ito yung mabilis na takbo ng pangyayari. So, parang pagkatapos ng dahan-dahang simula, biglang bibilis ang inyong communication, no? Sunod-sunod na chat o tawag na yan, no? Mula sa isang text, biglang magiging daily ng usapan ninyo sa loob ng isang linggo. So, sabihin natin, ang taong ito yung parang ano, parang galing sa sakit ng Ten of Swords dito, kung makikita mo. Parang galing siya sa sakit, no? Pero sinusubukan niya maging seryoso sa'yo. Sabihin natin, pero andiyan yung pag-iingat niya. Pero mag-ingat ka rin sa devil at Knight of Swords dito, no? Parang ano, no? Combo sa action, maaring maging masyadong intense o pabigla-bigla ang galaw niya, no? Dahil sa ano, sabihin natin, dahil sa takot na mawala ka sa sobrang pagnanais na maangkin ka rin dito, no? So, hingi tayo ng advice natin, Seven of Pentacles. So, para makita. Advice, Ace of Swords, speak the truth. Dahan-dahan, pero parang hinto muna, mag-obserba. Hinto muna, mag-obserba, tignan ng paligid, tignan kung ano yung nung realidad dito, no? Then Ace of Swords, kailangan to speak the truth. Kailangan klaro kung mag-uusap man kayo. At ang Knight of Cups dito, ito yung ipakita yung totoong nararamdaman din, no? So, ang advice din dito ng tarot, no? Kumbaga, ang kombinasyon ng baraha mo dito, tatlo, advice, pag papahiwatig na ang relasyon nyo yung nasa yugto ng re-evaluations o pagpapasya. No? So, sa Seven of Pentacles, tungkol sa pagtanim o paghihintay ito eh. No? Kumbaga, ang payo rito, kumbaga huminto ka muna, no? Para tingnan ng harvest o ang bunga ng inyong pagsasama. Ayan, tingnan mo, chine-check niya kung maganda ba. No?
nag-stop muna siyang mag-ano, pero tinitingnan niya, chine-check niya maigi diyan. 'No, tanungin mo rin ang advice sa'yo dito, kumbaga tanungin mo rin ang sarili mo, pero you have your own free will po, 'no? Kayo pa rin ang masusunod, pero base sa tarot, sa lahat ng effort at oras at na emosyon na binibigay mo, isipin mo kung sapat ba yung natatanggap mong kapalit. O huwag kang magmadali rin. Ito rin kumbaga i-assess mo if ang investment mo sa kanya is something ba na naglalago o hindi. Parang ganon. Ang gusto sabihin sa'yo ng Seven of Pentacles. So, kailangan ng matinding katotohanan din sa Ace of Swords dito. Dahil ang Ace of Swords, ito yung sumisimbolo ng kalinawan at pagputol sa mga bagay na hindi na nakakatulong din. Kumbaga ito rin yung energy na isang bagsakang desisyon, no? So, ang advice dito, maging tapat at direkta sa communications. Kumbaga kung may mga issue kayo, kung may mga issue, kailangang i-resolve right away o pilit pilit din yung iwasan. So, oras na para sa pag-usapan din ninyo ang ng derechahan kung ang mga sitwasyon dati o issue dati. Kahit na masakit, no? Putulin nyo yung mga maling assumption at mag-usap base sa logic at facts to, no? Hindi lang para panay puro emosyon din. So, andito ang page Knight of Cups na advice din sa'yo. Buksan mo ang puso mo at manatili ka ring realistic dito sa Knight of Cups. Because ang Knight of Cups ito ay, sabihin natin, pagdating sa alok niyang pag-ibig at paghingi ng tawad sa'yo, at siyempre may romance at emosyon din dito, pero tandaan na ang Knight ay minsan idealistic ito, no? So, ang advice sa'yo dito, kung may darating na pag-amin or romantic gesture, tanggapin mo ito pero huwag magpapadala agad sa bugso ng damdamin, no? Kagaya kasi may devil, may Knight of Swords dito, no? So, pag timbangin mo maigi, no? Gamitin mo yung linaw ng Ace of Swords dito para timbangin kung ang sweet words ng Knight ay may katapat bang gawa sa iyo, no? O panay salita lang, parang gano'n. So, ang nakikita mo dito, ang pinakabuong advice dito sa iyo, Nak, is parang ang relasyon na to ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng puso at isip, no? Ayan, puso at isip. Pagkatapos mong tignan ang realidad ng inyong sitwasyon sa Seven of Pentacles, no? Kailangan mong magkaroon ng breakthrough o seryosong desisyon din. Dahil nga Ace of Swords, no? Para mabigyan ng tamang daan ang inyong emosyon dito. So, ang bottom line dito, huwag lang puro feelings ang gamitin, no? At syempre, gamitin ang talino para malaman kung ang pag-ibig na inaalok ay seryoso o hanggang salita lang. No? Actually, maganda tong anak. So, tingnan pa natin kung ano pa ang ma-advise, ano pa pang paparating kay Sagittarius pagdating sa kanyang pag-ibig. Past relationship mo siya, na. So, parang nakikita mo may sense of familiarity kayo, no? Wow. This could have some engagement. Your love life daw. Ayan nga, ascending, no? Sudden upheaval kayo, transformations. Relationship is evolving. Ito na yung sinasabi, engagement. Relationship is evolving sa new phase ninyo. So, itong relationship na to, kahit ganyan pinagdadaanan nyo, no? Your persons, I think, is ready to commit na rin sa'yo. O ready na kayo i-ascend ng inyong relationship, no? Ayan, may engagement tayo. Baka may proposal tayong makita. Baka may magpro-propose din sa inyo, no? Yan, free. It's time to take back control of your life. Kumaga ito yung mga takot, yung kaba, yung walang pagtiwala sa sarili. I-free mo raw yung self mo, no? Like, it's time to take back control of your life. Ibalik mo ang tiwala sa sarili mo at magkaroon ka ng faith, no? Have some self-confidence, no? You deserve this love. Yan, no? Tell us more. Ano pa pong paparating?
Ano pa pong mensahe para kay Sagittarius? And so, wag ka daw mag-alala because it is safe for you to love. Open your heart, wag ka matakot. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Pag this relationship is divinely guided, pag wag ka mag-alala, parang you deserve this love nga. Pinana na ni Cupido ang persons mo at paparating na sa mga single at sa mga no contact, magbabalik siya, no? Kitang-kitang reconciliations energy dito and this is coming very soon. Tell us more, ano po pang paparating? Ayan, kasasabi ko lang very soon, no? Lapit na rin, very soon. So clearly decide what you want so that it comes to you now. So yung sa mga single, isipin nyo kung anong ideal man ninyo o ideal girl ninyo, no? Dahil the universe is waiting for you to order kung anong klaseng persons ang gusto niyo sa mga single. At sa mga magbabalikan din, decide din kung anong gusto nyo mangyari sa This will happen very soon, kagaya ng 8 of Wands, no? Very soon yan. That's very, very soon. May mag-o-offer ng love sa inyo at babalik man kung sino man yung persons on your mind nyo. No? Dati hindi siya ready sa intimacy energy, hindi siya ready pa. Medyo may ego ang nagpapairal dati, pero binago siya, no? Parang strike of lightning dito. Yan yung nagpabago sa kanya. Kumbaga, masusurprise ka sa biglaan niyang pagbabago. No? Talagang ura-urada siya. Parang feeling mo talaga patay na patay sa no? Pagiging stable lang inyong relationship dito. So this is nakita natin, malaking transformations. This is a new phase ng inyong relationship. Parang kahit anong layo nyo, pagdidikitin at pagdidikitin kayo, no? Parang ina-align na kayo. Parang you are magnet, parang you're attracting each other din, no? Why? Because the Cupid arrow strike dito, have faith lang, no? Have faith, especially sa mga single, sa mga divorce, no? Love is coming. Maso-surprise ka, somebody will invite you, no? May meeting dito, wag ka daw, don't hesitate na i-date siya or tanggapin ang alok niya. So I think this is meant to happen. This is might be your persons na baka siya na rin ang makatuluyan mo, no? Yan, it's quite interesting, no? Maganda. Wait lang po, inom lang po ako tubig. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Yun, so pasensya na. So, gusto ko pang dagdagan, no? Ito pa. Hold on, tignan natin kung ano message sa relationship na to. Message po para kay Sagittarius. Ayan, transformations. Talagang magbabago ang love life mo, Sagittarius. Your relationship with one another is about to deepen, no? Talagang deep, talagang lalalim. No? Love conquers and transform all things. Ayan, tingnan mo naman, lalong mag-aalab ang inyong puso dito. Hope all. Engagement na very soon. Just surrender. Sabi dito, surrender. Ayan, parang kung napapagod ka na, surrender it. At times, we must surrender the old. Ayan, yung sinasabi ng death. No? Sa death na kailangan, times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. So, yung sa mga may emotional baggage, no? Kailangan i-release nyo na rin yung mga alaala sa nakaraan, no? Kumbaga, let it go para pumasok ang bago. Surrender it na raw, sabing gano'n ng universe sa inyo. Para makapasok ang bago. Sometimes we are still holding sa mga excess natin. Hindi punong-puno ng excess ang isip, puso natin. Hindi na makapasok ang bago. Kaya yung sinasabi, kailangan ng death, no? Kailangan transformations. Kailangan putulin, i-end, o patayin ang luma, no? Pag-declutter, parang gano'n, no? Yan. So, yan, sana nagustuhan mo ang ating reading, Nak, no? So, bigyan pa nga kita ng
Ang Archangel guidance para sa Archangel guidance. I think nag-freeze tayo. So daw, again, remember who you are. Ako, nag-freeze tayo, no? At least, ayan. So itong, sabi ng Archangel Michael sa'yo, tandaan mo kung sino ka. Kaya nga, free yourself na. Free yourself, no? Sabi ni Archangel Michael, you are powerful, loving, and created child of God. You are very loved. So, yung mga nawawala ng self-confidence, no? Remember who you are, sabi ni Archangel Michael. Okay? So, ayan. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik kay Happy Angel Reading. Please support our channel sa pag-like, hype po, sa pag-subscribe, at pag-share ng ating video. Marami pong salamat. God bless you. See you po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened, and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our